Brother Gomer, isang tanong pa ni Mr. Clau. Sabi niya, ang mga taong tagapagpatupad ng 10 utos gustong magpabautismo kay San Juan, ba? Tinawag na ahas at ulupong. Makamandag ang aral ng mga nangingili ng Sabat. Yung nagpapatupad tuloy ng 10 utos. Ang ahas. Ay, tingnan natin, Brother Johnson. Wag na tayong umalis dyan sa utso. Oh. Diyan na ulit tayo, no? Tama. O, tingnan natin, ha? Sige. Sabi doon, yung mga Banatan mo. nagpapatupad daw ng 10 utos. Ang Ano mga daw? ahas. Ahas. Sila'y nagsisagot at sa kanya'y sinabi, si Abraham ang aming ama. Sa kanila'y sinabi ni Jesus, kung kayo'y mga anak ni Abraham, ay gagawin ninyo ang mga gawa ni Abraham. 40. Datapwat ngayoy pinagsisikapan ninyo akong patayin na taong inyong nagsasaysay ng katotohanan Yan. na aking narinig sa Diyos. Ito'y hindi ginawa ni Abraham. No? Oh. Ay, ano ba ang Magaling ginawa magbasa. ni Abraham, Brother Johnson? Basahin nga natin yung ginawa ni Abraham. Sige nga. Genesis 26:5. Sapagkat sinunod ni Abraham Yun. ang aking tinig at ginanap ang aking bilin, Yan. ang aking mga utos, ang aking mga palantuntunan, at ang aking mga kautusan. Aba, ito si Abraham ba sa ulupong ito? Medyo delikadong paniniwala yan, Brother Johnson. Nagkaloko-loko na ito paniniwala Ito nito, ba? mga ito. Basahin pa natin yung verse 47. Diyan din sa 8. Ang sa Diyos ay nakikinig ng mga salita ng Diyos. Jo? Dahil dito'y hindi ninyo dinirinig, sapagkat kayo'y hindi sa Diyos. Nakita mo na. Ang sa Diyos ay nakikinig ng mga salita ng Diyos. Yan. Dahil dito'y hindi ninyo dinirinig sapagkat kayo'y hindi sa Diyos. Diyos. O kita mo na? Oh. Oo. Napakaliwanag, Brother Johnson, di ba? Na maliwanag talaga. O ngayon, may idadagdag din ako dyan. Kasi yung sinasabi niya na sa tanong niya na yung magpapabautismo sa Panginoon, yung mga sumusunod daw sa utos, ay tinawag na ahas. Hindi gumagamit ng talata si Mr. Clau. Mr. Clau ay huwag pong kakabisaduhin kasi malaki ang tendency na hindi mo na maintindihan yung sinasite mong talata. Kung i-recite mo lang, hindi mo inalam ang konteksto. O ito'y makikita at mababasa ho natin, mga kapatid, sa Kapitulo 3, talatang 7 ng Mateo. Tingnan nga natin. Datapwat nang makita niyang marami sa mga Fariseo at Saduceo na nagsisiparoon sa kanyang pagbabautismuhan, ay sinabi niya sa kanila, kayong lahi ng mga ulupong, sino ang sa inyo'y nagpaunawa upang magsitakas sa galit na darating? Sa pagkaintindi, kaya mahirap yun ang hindi tinatalataan ni Mr. Clau. Ang dating sa kanya, itong mga ito, magpapabautismo. Pero hindi pinayagan ni Kristo. Kasi sumusunod sa 10 utos. Oo, kasi sa 10 utos. Pasaway talaga, no? Pasensya na, natatawa tayo, pero aywan ko. Masama pala ang sumunod at ahas pala itong wala kang sasabihin Diyos, kundi isa lang. Hindi mo gagamitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Tapos ay igagalang mo iyong ina. Huwag kang papatay, huwag mangangalon niya kung ano pa. Ay ahas pala tong mga taong ganito, Mr. Clau. Tingnan nyo, Brother Gomer, gusto ko tingnan po ito. So, ano ang isa sa dahilan kung bakit tinawag ng Panginoon na ulupong base sa konteksto? Basahin nga natin yung verse 9. At huwag kayong siisip na magsasabi sa inyong sarili, si Abraham ang aming ama. Bakit? Sapagkat sinasabi ko sa inyo na mangyayaring makapagpalitaw ang Diyos ng mga anak ni Abraham sa mga batong ito. Ayan. Yung mga Hudyo ay nagpapakilala silang anak ni Abraham, subalit hindi nakikita sa kanilang mga gawa. Tingnan natin yung chapter 12 nitong Mateo.
inulit-uli yung mga salitang ng Panginoon dito na ulupong. 12:34 hanggang 37. Kayong lahi ng mga ulupong, papaano kayo na masasama ay makapagsasalita ng mabubuting bagay? Sapagkat sa kasaganaan ng puso ay nangagsalita ang bibig. Yun. Ang mabuting tao sa kanyang mabuting kayamanan ay kumukuha ng mabubuting bagay. At ang masamang tao sa kanyang masamang kayamanan ay kumukuha ng masasamang bagay. Yan o, talatang 36 at 37. At sinasabi ko sa inyo na ang bawat salitang walang kabuluhan Yan o. sabihin ng mga tao ay ipagsusulit nila sa araw ng paghukom. Yan pala eh. Sapagkat sa inyong mga salita, ikaw ay magiging banal. At sa iyong mga salita ay hahatulan ka. Yan pala yung mga sinabihan niya, ito mga tao na stricto kuno, mali naman yung pagsunod, pero ang kanilang mga bibig nilalabasan ng mga masasamang salita. Kaya winarningan sila ng Panginoon, yung mga salitang ating binibitawan ay ipagsusulit natin sa araw ng paghuhukom at sa mga salita nating binanggit ay hahatulan tayo. Napansin mo, Brother Gomer? Brother Joso. Maraming nagko-comment dyan na ay matitindi talaga yung kanilang mga comment. Nakalimutan na nila na sila pala yung kamukha ng mga Parisiyo na hindi na isinaalang-alang yung makasakit ng damdamin. Basta tutol ka sa kanila. Jupi Dictionary ka agad ang gagamitin. Ayun ang mabigat. Kaya nga talagang nung sabihin ng Panginoon, ulupong eh. Di ba yung ulupong, yun nga yung diablo, yung ahas. Yun nga. Kaya tama talaga yung sabi ng Panginoon. At sabi niya pa doon, basahin nga rin natin itong sa 55, Brother Johnson. 8:55. Diyan pa rin sa Juan. At hindi niyo siya napagkilala, ngunit nakikilala ko siya. At kung aking sasabihin na hindi ko siya nakikilala, ay ako'y matutulad sa inyo na sinungaling. Yan. Datapwat nakikilala ko siya at tinutupad ko ang kanyang mga salita. Yun pala naman eh. Ayun pala, yan pala maliwanag talaga, Brother Johnson, na yung totoong nakakakilala sa Diyos, sa Ama, ay yung mga tumutupad sa kanyang mga salita. Tama. Ngayon, kung bakit sinasabihan nga silang ulupong sapagkat gusto nilang magpabautismo, ang sabi ni Juan, ay hindi naman sila totoong nagsisisi. Kaya nga ang sabi ni Juan dyan magbunga kayo ng tamang pagsisisi. Ang gusto lang nila magbautismo Brother Johnson. Tawag dyan mga anak talaga ng ulupong. Kayo sabi niya, kayong mga ulupong, lahi ng mga ulupong. At dito naman makikita natin kung bakit nga ganun ang sinasabi sapagkat yun, pinagmamalaki nila, binhi sila ni Abraham. Di ba, Brother Johnson? Pero wala naman sa gawa. Pero ang sabi ng Panginoon nga, kung babalikan natin yung talata, kung kayo'y mga anak ni Abraham, sabi niya, ay gagawin ninyo ang mga gawa ni Abraham. Tama. Anong gawa ni Abraham? Binasa natin kanina. Ay ang gawa ni Abraham, masunurin nga sa kautusan, Brother Johnson. Tamang pagsunod. Tamang pagsunod. Yan. Hindi yung habang nangingilin kunwari ay nagbabalak pumatay. Yan. Ayan po, Brother Johnson, ang talagang maliwanag po dyan. Kaya yung magsasabi na ang tagapagpatupad ng 10 utos ay ano daw? Ahas. Ahas daw? Ay paano itong nasa Marcos 10? Basahin nga natin itong nasa Marcos 10. Sige. Marcos 10. Talatang 18 na. Para diretso na. At sinabi sa kanya ni Jesus. Sandali lang po. Sino nagsabi, Brother Johnson? Si Jesus. Tama. Okay? Anong sinabi ni Jesus? Bakit tinatawag mo akong mabuti? Walang mabuti kundi isa lamang, ang Diyos. 19. Nalalaman mo ang mga utos, huwag kang pumatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sumaksi sa di katotohanan, huwag kang magdaya, igalang mo ang iyong ama
at ang iyong ina. Patay. Sino nagsabi niyan, Brother Johnson? Yung ulupong, ganun ang lalabas Naku po. doon sa katuwiran ni Mr. Clau. Nagkagulo-gulo na po ang Biblia, mga kapatid. Magulo o Sabi ko nga kanina, Brother Johnson, mapanganib ho paniniwala. Hindi, sino kaya nagturo dito kay Mr. Clau, ha? Hindi ko alam kung ito ay kaanib ni Dipunto or sino ba kaya? Ay napakapanganib na tagapagturo ng ating viewer na ito na si Mr. Clau. ayun, Hindi tagapagpatupad daw, Paano ngayon itong sinight ng Panginoon galing sa 10 utos? Eh di si Jesu Cristo mismo ang ulupong. Ayan na nga ang lalabas, Brother Johnson. At napakahirap namang tanggapin ng aral na yan kung yan ang sinasabi ng Panginoon talaga, na kayo sa inyong amang jablo. Yan ang sa jablong aral. Jablong aral talaga yan. Bilang paglilinaw, mga kapatid, mga kaibigan, ganito po yan, no? Ang pagsunod sa mga alituntunin na tama ay hindi ho bawal, mga kautusan. Huwag lang po makakalimutan yung mga mahalagang mga bagay. Hindi ba yan ang balik-balik nating binabasa sa Aklat ng Mateo? Gusto kong basahin ito, Brother Gomer, yung 23 hanggang 26 sa Magandang Balita, Biblia. Kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga Parisiyo, mga mapagkunwari. Nagbibigay kayo ng 10 bahagi ng maliliit na halamang tulad ng yerba buena, roda at linga. Ngunit kinakaligtaan naman ninyong isagawa ang mas mahalagang turo sa kautusan. Ang katarungan, ang pagkahabag at ang katapatan. Dapat ninyong gawin ang mga ito nang hindi kinakaligtaan ang ibang utos. So, dito, hindi tutol ang Panginoon sa pagsunod. Kaya hindi ahas. Kasi si Kristo nagturo ng pagsunod sa kautusan. Ang mali ng mga Parisiyo, nagsumunod sila, pero ang totoo, wala po silang wala silang tinatawag na pagkahabag, katarungan, katapatan. Sabi ng Panginoon, dapat lahat yan ay gagawin. Yung pagsunod sa kautusan, pati yung mahalagang mga bagay, pari-parihong dapat yan isinasagawa. Kaya nga, sabi niya sa 24, eto, pagibasa. Mga bulag na taga-akay, sinasala ninyo ang kulisap sa inyong inumin, ngunit nilulunok naman ninyo ang kamelyo. Ayan, Brother Gomer, narinig kitang nagpaliwanag ko dito. So, tingnan po ninyo mga kapatid. Ano ang ibig pong sabihin yan? Minaminor nila yung major at ang major ginagawang minor. Tingnan niyo po mga kapatid. Sabi kasi ni Mr. Clau, yung mga tagatupad daw ng kautusan o 10 utos, ayun ang tinawag na ulupong. Kaya wala silang 10 utos. Yung mahalagang mga utos na yan na binasa natin kanina, pinalitan nila ng minor. Bawal magpagupit. Kailangan mahaba ang buhok. Yun daw ang mas mahalaga. Di ba sabi yung aral ng ating kaibigan nung nabubuhay pa siya? Kabawal-bawalan niyang magpagupit ang mga babae. Dapat mahaba ang buhok. Pero wala 10 utos na. Yun ang Ay malupit. talaga namang nilunok ang kamilyo at sinasala naman nila yung mga kulisap, yung mga maliliit na mga bagay. Yun ang ginagawa, pinalalaki nila. Kaya sabi ng 25, Kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, mga mapagkunwari, nililinis ninyo ang labas ng tasa at pinggan. Ngunit ang mga iyon ay puno ng kasikiman at pagiging makasarili. Yan, yung pagiging ipokrito, panlabas. O, di ba? Pinagmamalaki yan, nakikita ko sa mga post. Yung mga babae ninyo, ganito ba ang bihis? Ikukumpara ang haba ng damit, ang haba ng buhok, pero wag ka kukontrahin, mumurahin ka. Yan ang parang ikinokumpara, nilinis yung labas ng tasa, ng plato, pero yung laman, kaya nga sabi dito sa talatang 26 ng Mateo, sa Magandang Balita, Biblia, 23-26.
bulag na pariseo, linisin mo muna ang nasa loob ng tasa at pinggan at magiging malinis din ang labas nito. Yan. Kaya yun mga kapatid, mga kaibigan, yan nga ang nakakalungkot na ang daming nagpapakilala mga Kristiyano ngayon. Pero, subukan mong tutulan. Katakot-takot na panlalait aabutin mo. Hindi masama ito. Ayon sa UP Dictionary. Tinuturo na nga yan sa eskwelahan. Sabi gano'n. Yun ang mabigat. O, yan ang ahas na sinasabi rito ng Panginoon. Mga kapatid. Di ba? Brother Gomer? May nag-comment dito, Brother Johnson. Ano daw? Si Emmanuel Santos. Ang sabi niya, utos, utos, utos. Lagi na lang utos. Masarap mamuhay sa grasya. Naku po, pagka, Brother Gomer, pagka ba grasya, wala nang utos? Brother Emmanuel Santos, Yan. ano po? Kung babasahin mo ang Mateo 5, no? Tapusin mo hanggang chapter 7, yan po ay puro utos ng ating Panginoon. Tandaan mo yan. At hindi po masama ang utos. Kung para sa inyo ang utos ay masama, ay hindi po. Meron ka bang English dyan, Brother Johnson? Ilagay mo nga itong 8:1 ng Roma. Para makita natin, baka sabihin nila, hindi natin alam yung grasya eh. Ano sabi dyan sa 8:1 ng Roma? 8:1 ng... Meron ka bang King James dyan? 8:1. 1 ng Roma. Ano sabi? There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus. Yan. Grace. Di ba? Ah. Walk not after the flesh, but after the Spirit. Yan. So itong mga tao na tumanggap ng grasya ng Diyos, ang sabi ni Pablo, they are walk not after the flesh, but after the Spirit. At ang sabi doon sa 8:14, sa talatang 14, anong sabi doon? For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Ang sabi ng Brother Johnson, yung pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos, sila yung mga anak ng Diyos. Yan. Ngayon, tingnan natin. Sino ba itong mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos? Puro grasya-grasya lang ba ito? Galatia 5. Tingnan natin. Tagalog na tayo para maintindihan na nila. Okay. Sabi niya 5:19. At hayag ang mga gawa ng laman. Sa makatuwid bagay, ang mga ito. Pakikiapid, karumihan, kalibugan. Tuloy. Pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, mga pagtataniman, mga pagtatalo, mga paninibugho, mga pagkakaalitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagkabahabahagi, mga hidwang pananampalataya. 21. Pagkainggit, mga kapanaghilian, mga paglalasing, mga kalayawan, at mga katulad nito. Tungkol sa mga bagay na ito ay aking ipinagpapaunang ipaalala sa inyo tulad sa aking pagpapaalala ng una. Na ang mga nagsisigawa ng mga gayong bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Brother Johnson, mayroon bang maliligtas na hindi sumusunod sa utos? Wala. Diba? Pagkihira, ililigtas niya pala yung ayaw sa utos? Ngayon, sino yung pinapatnubayan ng Espiritu na nakatanggap ng grasya? Anong sabi dyan? 22. Datapwat ang bunga ng Espiritu ay ano? Pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat. Tuloy. 23. Kaamuan, pagpipigil, laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. So makikita mo dito, Brother Johnson, kung ikaw ay sumusunod sa kautusan, yun yung mga taong nasa ilalim ng banal na Espiritu. Pero yung mga taong nasa laman, anong ginagawa? Lumalabag sa kautusan. Kaya huwag niyo pong sabihin, utos, utos, utos. Masarap mabuhay sa grasya. Alam mo, Brother Emmanuel, yung nabubuhay sa grasya, yan po yung mga sumusunod sa kautusan. Para sabihin ko po sa inyo. Kung meron mga ngayon, hindi na pasasaklaw sa kautusan, yun ang delikado. Yan, tama. Nasa ito, kautusan yan, basahin nga natin yan. Siguro sa Kapitulo 8 ng Roma, simulan ho natin to
sa talatang 6. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan. Datapwat ang kaisipan ng Espiritu ay buhay na at kapayapaan. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay pakikipag-alit laban sa Diyos. Sapagkat hindi napasasaklaw sa kautusan ng Diyos. Kita mo na. Ni hindi nga maaari. Itong laman, kalaban ng Espiritu, binanggit mo kanina, Brother Gomer. Tama. Itong kaisipan ng laman, ayaw sa kautusan. Kaya masama ang loob. Utos, utos, utos. Puro na lang utos. O, di ba? Aba, ano ang sabi ng Panginoon, Brother Joseph? Basahin nga natin. 7 ng Mateo. 21. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. So maliwanag po yan, mga kapatid. Hindi porke sinabi mong ikaw ay nananampalataya, Panginoon, Panginoon, ay papasok ka na. No. Kasi ang sabi biyaya dito, lang daw eh. marami ang magsasabi sa akin sa araw na yon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan? At sa pangalan mo'y nagpalayas kami ng mga demonyo? At sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan? At kung magkagayoy ipahahayag ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nakikilala. Magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. Uulitin ko ulit, Brother Johnson. Yung manggagawa ng katampalasanan na tinutukoy dyan, sa Greek yan ay anomia. No? At ang ibig sabihin, itong mga taong ito, yung mga anomia, ito yung mga taong ayaw sa kautusan ng Diyos. Ito yung mga taong lumalabag. Maaring hindi nila alam, ignorant, pero mayroon ding lumalabag na sinasadya nila. Ang tawag ng Panginoon dyan ay gumagawa ng katampalasanan. At ang sabi niya, magsilayo kayo sa akin. 24. Kaya't ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito at ginaganap. Dalawa po yan. Dinirinig at ano pa? Ginaganap. Bakit, Brother Johnson? Kasi may mga taong dumirinig at hindi ginaganap. Yung parasiyo. O diba? Ito, ang sabi ng Panginoon, bawat dumirinig ng aking salitang ito at ginaganap, ay ano ang katulad? Ay matutulad sa isang taong matalino na itinayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato. 25, at lumagpak ang ulan at bumaha at humihip ang mga hangin at hinampas ang mga bahay na iyon at hindi nabagsak sapagkat natatayo sa ibabaw ng bato. Napakaliwanag, Brother Johnson. Sino ang natatayo sa ibabaw ng bato? Yung matalino. Ito yung dumirinig at gumaganap. Matalino yon. Yun ang matalino at hindi babagsak yung kanyang bahay. Yung kabaliktaran yan. 26. 26. Tuloy natin. At ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito. Ayaw naman. Dumirinig din. At hindi ginaganap. Kasi nga masama ang loob. Puro utos daw eh. Puro utos eh. Ay anong katulad? Matutulad sa isang tao. Aray ko po. Mangmang. Nakapaw. Na itinayo ang kanyang bahay sa buhanginan. Yan. At lumagpak ang ulan at bumaha. At humihip ang mga hangin at hinampas ang bahay na yon. At nabagsak. Nakapaw. At kakilakilabot ang kanyang pagkabagsak. Ang sabi ng ating Panginoon, ang dumirinig at gumaganap, yun ang matalino. At gusto kong mapasama doon sa mga matatalino, Brother Johnson, na pagdating ng Panginoon ay hindi niya sasabihin sa akin, hindi kita nakikilala. Kasi hindi gumaganap. Ayaw eh. Puro biyaya lang. Puro biyaya lang. Ayaw gumanap. Ayaw sa utos. Pag nasa biyaya na ba, ay hindi nagaganap. Ito. Ito, sabi ng Panginoon. Roma 6:15, Brother Gomer. Sige. Sabi po rito, ano nga? Magkakasala baga tayo dahil sa tayo wala sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng biyaya? Huwag nawang mangyari. Ayan po yan. So, pagka hindi ka magkakasala,
Ibig sabihin, susunod ka. Subukan mong labagin. Ay, hindi. Ay, ka kasalanan pwedeng yun. Lumabag, Brother Johnson. Kaya nga sabi ni Pablo, sa 7:7, nasa biyaya na si Pablo eh. Ano sabi ni Pablo? Ano nga ang ating sasabihin? Ang kautusan bagay kasalanan. Huwag nawang mangyari. Datapat hindi ko sana nakilala ang kasalanan, kundi sa pamamagitan ng kautusan. Sapagkat hindi ko sana nakilala ang kasakiman, kung hindi sinasabi ng kautusan, huwag kang mananakim. Tama. Kaya nga yung pangalan ni... Anong pangalan niya? Santos? Emmanuel Santos. Alam niyo yung salitang Santos? Banal yan. Tama. O, tingnan po natin sa Biblia, mga kapatid. Ano ba ang katangian dapat ng Santos? O, Banal. ibasahin natin. Sa 14, talatang 12 ng Apokalipsis. Palitan natin yung salitang banal ng Santos. Kasi yan ang ibig sabihin yan eh. O, narito ang pagtsatsaga ng mga santos. O, ng mga nagsisitupad, ng mga utos ng Diyos, at ng pananampalataya kay Jesus. Ay dapat kung ikaw ay Emmanuel Santos, ay natupad ka. Hindi puro biyaya, 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 parang kalaban ng kautusan ng biyaya. Ay samantalang, sabi doon sa, binasa natin, sa Roma, 6:15, kapag ikaw ay wala sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng biyaya, hindi tayo dapat magkakasala. Tama. Sabi sa utos, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, iba lang ang ama't ina, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos. Labagin mo yan, magkakasala ka. Ibig sabihin, Brother Santos, ang namumuhay sa biyaya, hindi lumalabag. Anong sabi ni Pablo? Sa 2:17 ng Galacia, ngunit kung samantalang ating pinagsisikapan na tayo'y ariing ganap kay Kristo, at tayo rin naman ay nangasusumpungang mga makasalanan, si Kristo bagay ministro ng kasalanan? Huwag nawang mangyari. Ano ang ibig sabihin ni Pablo dyan, Brother Johnson? Itong mga taong ito na nagsasabi na sila'y inaring ganap sa biyaya ni Kristo. At ang sabi ni Pablo, tapos nasusumpungan kang makasalanan. Ibig sabihin, manlalabag ka pa rin sa kautusan. Ano sabi ni Pablo? Si Kristo ba ay ministro ng kasalanan? Kaya kung ikaw ay talagang iniligtas sa biyaya ni Kristo, ay makikita po yan, no? Na talagang ikaw ay tunay na iniligtas, masunurin sa kautusan, Brother Johnson. Yeah. Dahil kung ikaw ay iniligtas sa biyaya, ang sabi ni Pablo, tapos manlalabag ka sa kautusan, abay, ginagawa mo ministro ng kasalanan si Kristo? Huwag nawang mangyari, ang sabi ni Pablo, Brother Johnson. Kaya huwag po kayong magalit sa utos. Sapagkat alam niyo ang dahilan kung bakit napako ang ating Panginoon sa krus? Dahil sa paglabag sa utos. Yan po ang dahilan, mga kapatid. Kaya nga ang sabi ni Pablo, dos gis, di ba? Anong sabi niya? 2 gis ng Epeso. Sapagkat tayo'y kanyang gawa. Na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Paano kang gagawa ng mabuti, kapatid na Emmanuel Santos, kung hindi ka susunod sa utos? Diba? Kaya sa kanya kasi, Brother Gomer, pag nasa biyaya ka na, at wala nang kinalaman sa kautusan, paano ngayon ito? Alabo. Roma 5:20. Sabi po rito, at bukod sa rito ay pumasok ang kautusan upang ang pagsuway ay makapanagana. Datapat kung saan nananagana ang kasalanan ay nananagana ang lubhang biyaya. Kasi ang biyaya ay habag sa nagkasala. At kaya malalaman ang kasalanan dahil may utos na nagsasabi may kasalanan siya. Kung wala na ngayon ang kautusan, paano malalaman ang kasalanan? Ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Paano ngayon mapapasayo ang biyaya kung wala ka namang nalaman na nagkasala ka? So ang kautusan at biyaya ay magkatuwang ho, mga kapatid. Ang kautusan na magsasabi na nagkasala ka.
At kailangan mo ang biyaya dahil nagkasala ka. Pag nasa biyaya ka na, hindi mo pwedeng iwanan ang kautusan kasi sabi nga doon sa binasa natin, Efeso 2:10, merong daang inihanda ang Diyos para sa mabubuting gawa. Magbabago na ho tayo. Para ang pagbabago na yan, ang guide ho natin, ang kautusan, hindi para magligtas, kundi manatili tayo talagang nasa biyaya. Once na tayo nagkakasala tayo kasi may kautusan. Kaya mayroong paghingi ng tawad kasi may nalalabag. At dahil nga sa paghingi ng tawad, nariyan ang biyaya ng ating Panginoon. Sukat ba namang talagang dami pa po talaga nating itutuwid mga kapatid, mga kaibigan. Kaya hindi tayo magsasawa na sila po'y ituwid, mga kapatid, mga kaibigan. Ayan, Brother Johnson. Yan mga kapatid. Okay, sabi ng Panginoon, maliban na kayo'y magsisi, mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Ay ano bang ibig sabihin ng pagsisisi? Napakasimple lang kung unawain yan, mga kapatid. Hindi po yan mahirap unawain. Kapag sinabing nagsisisi ka, kung ikaw ay dating magnanakaw, hindi ka na magnanakaw nung nakilala mo si Kristo. Kung ikaw dating mamamatay tao, ikaw ay dating mapangalunya, ikaw dating sinungaling, ay hindi na. Nung nakilala mo si Kristo, dapat hindi na yan makita. Bakit? Kasi kapag kaya na hindi nakita sa'yo, anong sabi ni Juan? Sinungaling. Kapag hindi sumusunod sa utos, yung nagsasabing nakikilala ko siya. Basahin na nga lang natin yun, Brother Johnson. Unang Juan 2:4. Ang nagsasabing nakikilala ko siya at hindi tumutupad ng kanyang mga utos ay sinungaling. Hindi po mga Adventist ang nagsasabi niyan, mga kapatid, kundi ang banal na kasulatan. Ngayon, kami naman ay hindi nagsasawa. Sabi nga ni Brother Johnson, ay talagang hindi po naman kami magsasawang basahin ito sa inyo. Na ang nagsasabing nakikilala ko siya. Marami pong nagsasabi ng ganyan. At hindi tumutupad ng kanyang mga utos ay sinungaling. At ang katotohanan ay wala sa kanya. Hindi po masama ang utos, mga kapatid. Sapagkat ito ang nagpapakita na talagang tayo ay namumuhay na sa panibagong buhay na tumanggap ng biyaya ng ating Panginoon, Brother Johnson.